be very clear, at this stage, kahit po wala pa yung sworn statement ko, you're looking into the names na he mentioned? Yes. I think that we need to look at those names. Pero, he has to come home and swear the contents of his affidavit. Di ba? Kasi, he's also being accused of a crime. Sisimulan ng Office of the Ombudsman na silipin ang mga individual na idinadawit ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa insertion 100 billion na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Kasama rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Budget Secretary Amena Pangandap at nagbitiw na Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang mga individual na inaakusahan ni Ko na di umano'y mga nakinabang at nagsabwatan para maisingit sa BICAM ang 100 billion pesos na budget insertion. Ngunit para sa Ombudsman, mistulang illogical ang sinasabing insertion na ipinag-utos umano ng punong ehekutibo, lalo na at naihanda na nito ang budget bago pa maibaba sa Kongreso. Sa kabila nito, titingnan pa rin nila ang mga posibleng koneksyon dito ng Pangulo. So even the President will look in? Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan eh. It has to be believable in the first place. Ang pagsilip na ito gagawin na ng Office of the Ombudsman kahit wala pang naiisumiting sworn statement si Ko. Pero para kay Remulla, kailangan pa ring umuwi ng Pilipinas nang nagbitiw na mambabatas, lalo na at isa rin ito sa mga inirereklamo. Giit ni Remulla kung natatakot itong umuwi, titiyakin ng Office of the Ombudsman na mayroong proteksyong matatanggap si Ko mula sa kanila. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Di ba? Kanina pa ibibintang yan. Anya, kasama sa mga maaaring security na kaya nilang ibigay ay ang pagsundo sa kanya ng mga mapagkakatiwalaang individual, mag-arkila ng mga sasakyan na kanyang gagamitin, maging ang pagsusuot ng body cameras ng mga susundo sa kanya para masigurong hindi ito mapapahamak. Hindi rin naniniwala si Remulla na kaya napipigilang umuwi si Ko ay dahil sa takot. Kalokohan yun. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Kami pa pag gusto namin may mangyari kahit kanino, ayaw namin mangyari yan. Pagtitiyak ni Remulla, hindi kailanman sila gagamit ng karahasan, kundi palaging igagalang ang karapatang pantao ng bawat isa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.